Hello, good afternoon. Bago tayo mag-umpisa, ito nga po pala yung mga title namin. Customer Ordering and Billing System for Milk Shop. Gagamitin namin yung recursion para sa system namin. At mag-explain ako patungkol sa system namin gamit ang recursion. Purpose and description. Sinasabi dito, yung pinaka-purpose ng customer ordering billing system namin ay para sa mga nagtitinda sa mga milk shops. Gagamitin yung system na yon para mapadali yung trabaho ng employee tsaka mapabilis yung transaction. Nandito yung mga pinaka-objective ng system namin. To design a system that record customer order correctly, to automate the calculation of customer bills, to generate receipt for each transaction, to manage transaction records in a database, to improve the speed and efficiency of service in milk shop. O, nakita nyo naman para ma-record yung mga order nila, tsaka mabilis mag-calculate ng mga billing, para din makagawa ng mga resibo, tsaka masave yung mga data ng mga bumili or umorder sa amin. Tapos yun, para mapabilis yung transaction. Ito na yung pinaka front ng system namin, which is yung login. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano yung pag-login sa system namin. Una pala yung register. Kung wala ka pang account, unahin mo muna yung register. Pindutin mo yung don't have an account, sign up. Tapos, ilalagay ka niya sa register. Dito, maglalagay ka lang ng kahit anong gusto mong account. Ito, ipapangalan ko sa akin, Daryl 11. Tapos, magsiset ako ng password. 1, 2, 3, 1, 2. Password niya, ba't sinasabi? 1, 2, 3. Ayun. Nakikita nyo naman dito, successfully created the account. Tapos, ilalagin lang natin yung na-create kong account. Ito. Na-save na yung data ko sa system nila or system namin. Ayan, dito. Bago pala yon, nakalimutan ko yung pag-login. Una tong registration, tapos pangalawa yung login module. Login ko ulit yung account ko. Ayan. Tapos, pwede ka nang umorder. Next reporter, please. Dito i-explain muna natin yung product. Dito naman is kung gusto mong mag-order ng kung anong pupunta muna tayo sa promos. Tapos dito po pipili tayo ng mga milk na gusto mong bilhin. Dito, halimbawa, ito yung cookies and cream. Add natin kung ilan ounce yung gusto mo, 22. Yan. Dito kung gusto mo mag-add ng pearls, 10 each. Yan. Nata de coco, add tayo. Marami pang iba. Kung gusto mong mag-add pa ng iba, i-add mo. Then, sugar level naman is, kung gusto mo ng 25% or walang sugar, pwede naman.
dito ka lang pipili ng ng level ng sugar mo. Then, kung tapos ka na sa order mo, i-add mo lang sa basket. And then, dito naman, ilalagay mo lang yung description mo. Halimbawa, ako. Yan. Na. Tapos yung mobile number mo. Tapos, magbabayad ka na. Ito yung lalabas. Then, i-scan mo lang tong QR code na to, tapos bayaran mo. Kung gusto mong, pagkatapos mong mabayad yung in-order mo, pwede mong i-attach yung yung evidence na nagbayad ka. Pero hindi ko na i-attach. Then, ito na yung lalabas na resibo. Yep. Punta naman tayo sa main dashboard. Wala yung main dashboard. Wala yung main dashboard. Wala yung main dashboard. Ay, itang admin mo. Lalagin muna natin yung admin. Admin. Kasi password yung admin. Ang password yung admin, admin 123, di ba? Punta na tayo sa dashboard. Dito natin makikita yung mga yung total orders dito sa assurance meron 25 na total orders. And then sa total sales naman ay meron tayong 1,949.99,000. Next is total customers natin na total customers for today ngayong araw. 17. Now, yung total today's orders naman natin ay dalawa lang. And ito naman yung mga pending orders. 19. And dito makikita yung mga yung mga daily sales. Like May 28, meron tayong sales na 1,740 pesos. And ngayong araw naman ay meron tayong 210 pesos. And then ito naman yung mga orders. Ngayong araw meron tayong dalawang orders lang. And then yesterday ay meron 23 orders. Pero wala na. Wala na. Bilis. Bilis ko na yung number. So, dito naman tayo sa order and management. Dito sa order and management is, dito mo makikita kung sino yung mga nag-order tsaka yung mga details nila. Kung wala dito, yung sa details is, kung wala nag-order sila ng milk tea, tapos nag-add sila, so kung wala 22 ounces, tapos nag-add ng pearl, 75 at basket. Tapos dito, lagay ng name. Tapos, place. Tapos dito, after mo mag-place ng scan mo lang to, tapos, lagay mo yung screenshot ng resibo mo sa GCash. Ayan, tapos, ito na. Tapos, so, ayun na ngayon sa details. Dito mo makikita yung order ng customer. Kung kailan siya nag-order, tsaka kung nabayad na yung total. Kung wari, dito sa GCash is nabayad na. Kung wari ito. Ayun lang. Tapos, back na. Tapos dito, prepare mo yung order niya. Kapag prepare na, is magna-notif yun sa customer account. Tapos dito naman yung ready to pick up. Dito na niya, ipipick up yung in-order niya. Tapos after niya ma-pick up, dito na, i-complete mo na yung order niya. Ayun lang. Tapos next is, user management.
Hello guys, magandang araw. Ito yung user management. Nakita mo dito yung mga gumawa ng account, saka yung mga bumili. Kaya mag-scroll pre. Yan kasi PPT lang yan eh. PPT lang yan. Ayan. Users. Ito nga, user management. Nakita mo dito yung lahat ng gumawa ng account. Yan. Ito yung mga date nung kailan nila ginawa. Scroll natin guys. Ito nakita mo rin admin. Okay, goodbye. Kasi, gano'n nila bro. Dito nagsagawa yung Next naman, yung dito po sa menu management. Yung dito? Others naman. Yan, dito naman sa menu management is pwede kang mag-add ng product. Try natin yung matcha. Tapos yung dito naman sa description is parang explanation lang siya ng magiging product mo. Optional lang siya. Tapos pwede tayong maglagay ng price. Nga 99 yun. Tapos yung ito naman sa product image, mag-select lang tayo ng mag-input lang tayo ng picture ng product na ilalagay natin. Ito, yung matcha. Yan, nakalagay na. Tas pipiliin lang natin dito kung fruit free or milk tea yung product na ilalagay natin. Tas pwede natin siyang gawin promo. Dito naman sa promo is pwede siyang maging buy one take one or nakaless yung price na ng product. Tas add item lang. Product. Yan, tas dito makikita mo yung nilagay natin promo. Tas sa milk tea. Eto siya. Yung matcha. Next naman is yung dito sa promo management. Eto dito makikita yung mga today's promo. Parang araw-araw or linggo-linggo ay napapalitan yung promo na pwedeng ilagay sa menu. Pwedeng foods, prop or milk tea yung ilalagay na. Depende sa sales or yung kung anong gusto nung admin na ilagay na promo. Next. At naglagay ako siya doon. susunod ay yung inventory management. Sa inventory management naman dito, ikaw kontrolado yung mga kung ilan yung mga stock ng mga product mo, pwede mo dagdagan. Tapos sa-save mo siya, ito. Tapos makikita mo nun, hindi siya makikita dito. Nandito, walang makikita dito. Sa lang siya, sa admin lang siya makikita kung ilang pa yung stock. Tapos pwede mo rin siyang dito. Pag pinindot mo tong available, dito makikita kapag na out of stock siya. Dito mo pipindutin. Yan. Tignan natin yung brown sugar. Yun. Nawala na siya dito. Kasi out of stock na. Uy. And then, dito mo din makikita yung lahat ng total ng item mo, yung mga binebenta mo, kung ilan lahat, tsaka yung mga stock nila. Yan. Tapos dito naman sa export sale, dito mo makikita yung mga sale mo sa buong araw. Yan. Hindi, kahit gana-gana. Yan. Simula sa nag-open ka, ayan. Pwede mo rin dito export yan. Tapos pwede ka din dito mag-back restock. Yan.
all to, lahat, sa lahat sila, itong bulk stock na to, sa lahat siya magdadagdag nun, hindi lang sa isa. Yun lang. Thank you for your service. Ito. So, narinig nyo naman kung paano nag-work yung recursion sa system namin. Bukod doon, wala na. Salamat po sa inyong panonood. Follow for more video. Click here. Ay, sir. Wish was yun.